Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Tony Claire Castro. Yes, today is April 9, 2025. Yes, oo. Maylin, hello. Syempre, dito na si Joanne Marie Forever Grateful from Taiwan. Josefa Oliva Lopez, Nelson Copino, si June, from MDUSA, Fe Austria, Jingle 0601, Clarence G. Ham, Cheska Macarol. Salamat, Tatay G's. Leoncia Tamas, sa Sela Dizon, Morita. Ito si Kuya Siling from San Maria, Bulacan. Ayan. Shout out si Nanay Saning din. Si Nanay Saning, si Sela Dizon Morita ay taga Kumamoto, Ken, Japan. I miss Japan, Japan. Yon. So, nandito si Pilemna Ogsid. Oo. At, okay. Taga, Jeffren Moore, or Jeffren More. Dolly Babes Castro, yes, kamag-anak. Marvic, CAD designer. Attorney sabay ng UB. Oo nga, sorry po. Kasi mag-guess po tayo kay Christian Isguera. So, pinagbigyan ko yung oras niya, 9 o'clock. So, sabi ko, sige na, ako na mauna. Ako na mauna. Yeah, mamaya po 9 o'clock po tayo. Kaya bibilisan natin to. Marvic, Bong Basig, Cagayan Valley. Romeo Claudio from Dasma, Cavite. Bong Camlon, DJG Emya. Yan. Baka Diyos ang attorney yan. Tatay Ray, Padtay. Mga dilawang kakamping daw. Hello. Romeo Claudio, okay. From Bahrain pala si Sir Romeo. Sir Romeo Jacinto, Bahrain. Ripron o Riperon from Toronto. Rina Correa. Rina Correa from Seattle. Okay, Mark Joel Resmenia. Okay, ano to? Hindi ko maintindihan to, pero hello. Boss Nathan. Boss Nathan, nag-iba kasi yung sulat eh. Rose Pablo, hello. Dante Rey Evangelista and Armando. Okay, simulan na natin muna kasi baka tayo mapaaga ng pagbabay because meron tayo kay Christian Esguerra. Okay? Let's go. Panoorin muna natin to, ha? Tayo pa rin hindi magkasundo. Kaya dapat tayo ay magkasundo-sundo na yun. Araw ng kagitingan. Maglingkod sa ating bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5. Wrong move daw ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang giniit ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia. At live mula sa... Okay, syempre, yun po talaga madidinig natin. Syempre, common law wife siya eh. Kahit ano pang gawin ni dating Pangulong Duterte, kahit nag-utos-utos ito ng KILL, EJK, War on Drugs, hindi niya pwedeng itapon. Diba? Partner niya eh. Kahit ano pang gawing kasalanan yan, partner niya yan. So, di yan masisisi. Sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang dating Pangulo? Julius, mas nakakapag-adjust na raw at naalis na yung galit. Yan ang sinabi sa atin ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay. So may galit siya, of course. Natural. No? Hindi yan masisisi kung galit siya. Kasi syempre, nasanay ka na ikaw yung, di ba? Ikaw yung sinusunod. Namamayagpag kayo. Napaka-powerful nyo. Tapos biglang ganito. Yung galit niyan, hindi maaalis yan, mga kred. Normal yung magalit kasi parang, ba't nagkaganon? Wala tayo sa ICC. Di ba? Bakit nangyari pa to? Sa mag-iisang buwang kalagayan nito sa loob nitong detention center.
Sa unang pagkakataon, hinarap ni Hanilet Avancenia ang media habang kasama ang mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kwento ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas nakakapag-adjust na raw ito sa mag-iisang buwang pagkakapiit sa Scheveningen Prison. Pero aminadong miss na raw ng dating Pangulo ang kanyang pamilya at ang Pilipinas. Pagka magdetalya na sa family, parang masakitan siya. All he cared for was about his country and Talaga? About his country? Teka nga lang mga kaklir ha. Okay. Bakit naman, talaga lang? Talagang country lang talaga? Teka lang ha. Wait lang. Ito. Okay. Wait lang. Sige. Tuloy. Paano country lang? Kasi kung country lang mga kaklir, sa akin lang opinion lang to. Dapat hindi niya pinayagan mamayagpag si Michael Yang. Hindi niya pinayagang pagkakitaan ni Michael Yang ang Pilipinas. Especially during the pandemic. Diba? Ilang beses niya sinabi, diba? Teka lang, hanapin nga natin. Ha? Sinabi niya, anong mangyayari? Anong negosyante yan? Ha? Teka lang. Negosyante yan, gustong sumama? Ano ba yan? Ito. Meron yan mga clues sa family Kailan ba yun? Okay, tingnan natin to ha. Meron kasing video to Ito. Ito. Hindi ko nahanapin yung video. Ito na lang. Kasi baka maubos oras natin. Kung talaga mahal mo Pilipinas. Ito ayan daming kinita nito I'll tell you something. Michael Yang has been in business here in the Philippines for 20 years. Kita ba? Okay. Nag-umpisa yan dito sa Davao. So, close na. Tagal na 20 years Hindi yan inchik-inchik na kinukuhanan ko ng pera, ha? Wait. Hindi yan inchik-inchik na kinukuhanan ko ng pera, hala. May umami na naman korupsyon to. Ngayon ko lang to nabasa. Hindi yan inchik-inchik na kinukuhanan ko ng pera. So, kumukuha siya ng mga pera sa mga inchik? Mga kaklir? So, anong kaibahan niya sa mga inchik-inchik na kinukuhanan mo ng pera? So, may kinukuhanan siya ng mga pera. Itong si Michael Yang, negosyante. Ang karamihan nito pumapasok sa bidding sa lahat ng negosyo. Tandaan natin sa family, walang bidding to Diba? That's why I went to China several times to ask them to help us. Nila, sinong nila? China? Kay Michael kay Michael Yang lang to Dahil sinabi ng family na ang financier nila, dahil diba 600,000 plus lang yung kanilang capital na nakalagay sa SEC. Diba? Sa SEC nila, copy. So, tinanong, saan kayo kukuha ng pera? Bilyon-bilyong peso itong ino-order nyo. Si Michael Yang, ang kanilang financier. So, anong China to? Michael lang yan. Baka pinuntahan mo. Ayan Diba? Duterte, the China would not allow Philippines to transact with Yang. 20 years na nga sa Davao Kung diretso ka naman nakikipag-deal sa kanya, di ba? Kung totoo, bubulungan ka ng Chinese intelligence na wag yan. Do not allow him. So talagang tinatanggi pa niya na involved to si Michael Yang. Paano? Sige na. Kung sasabi mo wala sa business ng droga. Pero ba't hinayaan mo pagkakitaan ni Michael Yang yung Pilipinas?
overpriced. Tapos pa-expire na yung mga face shields. Kasi yung mga sticker nun, di ba? Parang sa sapatos. Normally, pag bibili kayo sa sapatos, kaya karamihan dyan, mga sale, mga ka-clear. Yung mga dikit-dikit niyan, pag tagal niyan, di na okay. Kasi medyo nagtagal na yung sapatos na stock. Di ba? So, bakit nyo pinayagang pagkakitaan? Diretso to eh. Kinuha ang pondo at dinala sa PSDBM na nilagay niyang head doon sa PSDBM. Eh, itong si Christopher Lau, na tao ni Bongo. Di ba? Assistant ni Bongo to si Christopher Lau eh. Di ba? Pinagtanggol niya to. Di ba? Negosyante to eh. Ano magagawa nyo? Meron pa dito. Wait ha. Sige, hanapin pa natin. Oh. Saan pa ito? Ito ba yun? Ito. Duterte defense Chinese ex-advisor Yang amid alleged ties to family. Ito may binasa natin kanina. Oh. Diba, binaliwala mo yung ano eh. Yung probe eh. Yung pag-iimbestiga sa Senado eh. Patungkol kay Michael Yang. Diba? Duterte ignore Senate panel's family probe report. Nagalit pa siya kay ano eh. Kay Senator Gordon. Diba? Oh, saan na ba yun? And anyway, isa lang ito, mga kaklira. Isa lang ito. So, balik tayo kay Hanilet. About his countrymen. To be honest with you, mangutan ako sa Ginoo. Ikaw, Nagtanong ako sa Panginoon. yan naman, Lord. Ikaw, up to Bakit naman, Lord? now, I'm still, question mark. So, buti saan ako naging tarantado. So, hindi pala... So, hindi daw tarantado, si dating Pangulo Duterte, paano yung mga di umanong napatay sa EJK at inutos niya pa. So, hindi pala yun ganun? Iba talaga yung tingin niya? Magnanakaw. So, hindi daw tarantado, hindi daw magnanakaw. Sige, let's go. Eto mga kaklira, sabi niya yan ha. Sige, tingnan natin. Ito naman ay hindi ko ebidensya. Ebidensya mismo. Duterte, I am also corrupt. Hindi ako nagmamalinis. Marami na rin ako nanakaw. Paano yan? Sinabi niya, hindi nagnakaw. Pero naubos na, so wala na. Punta natin to mga kaklira. Wait lang. I hate corruption. Wait lang po. Ayan na pala. Okay, pasok. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. I hate corruption. Sige na, okay na yan. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Diba? Ano yun? Diba? Paano masasabi na hindi siya nagnakaw? Ma'am Hanilet, hindi niyo ba napapanood yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte? Hindi tayo yan mga kaklir ha. Hindi tayo yan. Dating Pangulong Duterte nagsabi niyan. Sige tuloy. Diba? Mga, Diba? Ano yung fentanyl? Ano ba yung effect ng fentanyl mga kaklir ha? Hindi talaga. Hanapin natin. Okay. Hanapin natin. Hanapin natin ang effects ng fentanyl. Meron pa naman tayo oras. Okay. What is the side effect of fentanyl? Okay. Gano'n ba kadalas? Kailangan hanapin natin. Gano'n ba kadalas gumamit si dating Pangulo Duterte ng fentanyl? Gano'n kadalas? Ito. Natin to.
Kailangan, sa atin ng ebidensya, hindi naman sa akin galing, mga clear. Okay. Okay. Okay, ito. Saan na ba ako? Okay. Kita nyo na ba? Ayan. Rodrigo Duterte says his admission of opioid abuse was a joke. What concerns him? Siya nag-amin, mga kaklir, Diba? Sige. Siya nag-amin. Lawmakers on all sides of Philippines are now demanding President Rodrigo Duterte come clean about his health. Ngayon, Atty. Harry Roque, yan may inamin, bakit hindi mo to pates? Ito, meron ng ebidensya, umamin. Pates mo to. Especially, tatakbong mayor. Kaya wala na pala dito, nandun na sa ICC. Following the revelations last week that he had been abusing, the same potent opioid painkiller that killed the singer Prince. Mga clear, hindi tayo gumamit, hindi tayo ang nagbigay ng ebidensya to, si dating Pangulong Duterte. Known for waging a ruthless of very deadly drug. Ayaw mo sa drugs. Tapos you're using it, abusing mo pa. Di ba? Duterte said that his doctor ordered him to stop using powerful painkiller because he was abusing the drug. Siya pala yung abuser. Diba? Kahit sabihin mong joke yan, may admission ka o pa-drug test ka na. Pero ano ni Harry Roque, diba? You cannot... natin, tapos Harry Roque talaga, inuutosan si Pangulong Marcos ha? Okay, may sagot siya dito Tingnan. Sige lang, take. Natin na take up to. Diba? To. Okay? Pakita ko lang to para maiba-iba kasi. May iba-iba na ikaw Iba-iba na yung mga nasasabi mo. Balantong impact leadership. Harry Roque, who in 2018 said that then President Rodrigo Duterte would not take orders from anyone. After then, Senator Sonny Trillanes called for him to undergo drug testing. So ngayon na hindi siya nagpa-drug test, katulad ng mga sinasabi nyo, so ibig sabihin, totoong gumagamit siya. May admission naman siya Ngayon, continues to demand that President Marcos take a hair follicle test. Isn't that mo, no one can take orders from anyone Diba? Diba? So, ano bang effect ng opioid, mga kakrisir? Tingnan natin yan. Opioids are a broad group of pain-relieving medicines that work with your brain cells. So, kung addicted siya, ang brain cells niya, apektado na. Opioids can be from the poppy plant. Morphine. Or opioids can be made in a laboratory, for example, fentanyl. Diba? So, apektado ba yung brain cells? Diba? So, sige, tuloy natin. Pinapakita na natin mga clear, Kasi sabi, hindi daw nagnanakaw. Sige, tuloy na natin si Hanilet. Ang tanungin ni Hanilet sa dating Pangulong Duterte. Ay, sorry. Sabi pala niya, di ba, Lord pala, nakalimutan ko na. Balikan nga natin si Lord. Nakamiss ko tuloy ito. Di ba, sabi niya, nagtanong siya, bakit naman, Lord? Ito yun Sandali, baka mawala ako. Ito. Sige, share natin. Share natin ito. Kaya sinong Lord ba ang tinatawag ni Hanilet? Kasi lahat, taliwas sa mga sinasabi niya.
hindi nagnakaw, hindi tantado. So, ngayon, tumawag siya kay Lord. Di ba? So, share natin to. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Oh. Mga ka-clear. Storya sa Bible, Adam and Eve. So, sino sinasabi niyan? Diyos. Di ba? So, ngayon, tatawag si Hanilet kay Lord. Sinong Lord? Di ba? Kung ang financial advisor niya, drug lord pala, alam na. May Lord din yan, no? Allegedly na drug lord ang economic advisor niya, ayon sa Quadcom. Di ba? O kaya nga, sinong Lord ba ang tinawag ni Hanilet? Di ba? So, di ba, bakit naman Lord? The problem with attorney kay dating Pangulong Duterte, hindi niya alam kung sinong Lord. Kasi stupid yung God. Di ba? Tingnan lang, meron pa ba yun? Wait lang ha. Wait. Meron pa pala, wait. Hindi pa pala ito tapos. Sige lang. Tuloy natin. So, Tawanan pa yung mga tao, di ba? Parang, grabe, anong klaseng tao kayo? Ang Panginoon sinasabi ng stupid? Natawa pa kayo? I hate corruption. Ay, pala. Hindi pala yan. Saan ba yun? Wait. Nawala yung akin. Ito pala, sorry. Teka lang. Tama. Tapos ko na ba yun? Wait lang. 1 minute lang naman to eh. And then you think of a Tara. stupido talaga itong putang kung ganun. This stupid God. Grabe pa talaga siya. Stupido talaga itong putang kung ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. O diba? Sino ba pinatutungkulan niya? Sino ba nag-create kay Adam and Eve? Sino ba nag-create sa tao? Yung God ng mga Katoliko, ng Kristiyano. Diba? How can you rationalize a God? Maniwala. Maniwala ka? Ay, ba ito? Baka epekto ng fentanyl. Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. So tayo ngayon, So, hindi siya naniniwala kay Lord, di ba? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya, okay lang sa kanya EJK. Okay lang sa kanya magpautos ng KILL. Di ba? Pwedeng ganun eh. all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsuktsak mo lang yun ng nanay pati tatay mo, wala ka makasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Panginang Diba? Oh, tignan mo, mga tawa ng tao. klase. Panginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Oh, diba? Clear. So, ang okay sa kanya, KOJC. Oh, yun, tama. Kibuloy, sinasama ni Duterte. KOJC nga. Diba? Attorney Claire, napapalagiran si Digong ng mga ambassador of God, appointed son of God, and drug of Lord. O ano, ambassador of God is Cayetano. Appointed son of God si Kibuloy and drug lord. O nga, tama. Iba-iba pala ang Diyos niya. Diba?
may gambling lord kaya sa Pogo. Ha? 'Di ba? Sige tuloy tayo kay Hanilet. Hanilet, ha? Yeah. Kilalanin mo yung kapartner mo. Parang mali ang kinukwento mo sa amin. Ibang-iba. Sana na i-reveal niyang sarili niya sa kinukwento mo ngayon na hindi tarantado at hindi magnana. Ikaw, Duterte, hindi bangag. Paano ito masasabi niya? tungkol sa mga nasa likod ng pagpapaaresto sa kanya, hindi na raw galit sa kanila ang dating Pangulo. Alam mo, I will just let God do the revenge for us. Teka lang. Gagamitin niyo yung pangalan ni Lord, delikado yan. Unang-una, kakampihan kaya siya ni God? Ito si Pangulong Duterte, kung sinabi niyang stupid si God at minura niya? Hindi siya naniniwala, di ba? Ba't kayo maniniwala sa relihiyon na yan? Siya naniniwala. So ano ang basis ni Hanilet na ang Diyos ang magpaparusa doon sa mga nag-surrender? Malamang kasama na pati complainant. Dahil sila yung cause, sila yung reason kung bakit sila nandiyan dyan. Tapos ang lakas ng loob ni Hanilet sabihin na, Diyos ang magpaparusa. Sige nga, pati sa complainant. Masakitan siya. All he cared for was Okay. about his country and about his countrymen. To be honest with you, mangutangan ako sa Ginoo. Okay na yan. Hindi na to. Kaya yung mga gumawa sa kanya, do Totoo. the revenge. Alam mo, I will just let God do the revenge for us. Diba? Nandun pa yung instead na sagutin na lang yung mga complaints ng KILL na biktima di umano ng EJK. Talagang may curse pa siya. May sumpa pa siya. Diba? Paano yung mga nabiktima? Biniktima ng di umano ng partner mo. Hanggang apo yan nila. Hanggang apo ng apo nila. Diba? At cursing, bawal to eh. I mean, masama ito. Diba? Hindi ito gawa ng Diyos. Diba? Hindi ito, teka na nga. Sige. Tingnan natin ha. Ito. Ito talaga makapagsalita lang ng Diyos eh, di ba? Saan yan? Let no corrupting talk come out of your mouths. Ha? Saan ba yan? Teka lang. Not to swear. Ha? But I say unto you, swear not at all. Neither by heaven. Grabe, Hanilet. Diba, unang-una, minura na ni dating Pangulong Duterte ang Diyos. Ang Diyos na nag-create ng heaven and earth, nag-create kay Adam and Eve. Minura niya na, pati ang relihiyon. Tapos ngayon, nagtatanong ka kay Lord, bakit? Paano yung mga di umanong namatay? Sino dapat managot dun? Diba? Dapat tanong mo yun. Ngayon, nawala ng galit nyo, pero nagsuswear kayo, nagka-curse kayo. But I say, ayan Matthew 5:34-37, King James Version. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is footstool. Neither by Jerusalem, for it is the city of the great King. Tapos sabihin mo, bahala na ang Diyos magbigay sa inyo ng parusa. Neither shall thou swear by thy head, because you can't not make one hair white or black. Diba? Sige. Swearing. Video yan. Okay? Jesus tells, kita naman his listeners in Matthew, to not swear oaths. Diba?
Mm. You know, the point in swearing is not a sin because of the word itself. It can become a sin depending on how we use those. Diba? Tingnan natin. Mm. Okay, naku, nag-aaral pa tayo ng Bible. Sige, bahala na kayo mga clear. Alam niyo na yan. Ha? Oh, yan. Sige, research na lang kayo. Basta, nilalabas dito mga ka-clear. Ha? Sana, sige. Yan, no? Cursing involves calling down harm or evil. Oh, cursing. Diba? Oh. Okay, balikan natin ang pagka-curse nitong si Hanilet. Hanggang doon ang parusa ng Diyos. Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, Gabaan na, ma'am. impyerno kayo. Paano yung pumatay? Mga ka-clear! Well, anyway, tandaan natin, pag nasa impyerno, sinong presidente doon? Sabi ni VP Sara, siya ang presidente sa impyerno. Di okay pa rin. May kamag-anak kayo doon. Hindi ako nagsabi niyan. Tingnan nga natin. Hanapin ko lang ulit, ha? Ha? Teka lang. Nandito. Tingnan natin. Ako, haba. Teka lang, ha? Teka lang, para mas madali. Tingnan natin ako. Ito yan, ha? Tingnan natin. Wait lang. Wait lang. Sana ito. Mixi lang. Tingnan natin ko ito, ha? President Sara Duterte takes her biggest swipe yet at President Ferdinand Marcos Jr., saying he doesn't know how to do his job. At a press conference Friday, October 18, Duterte says she gives Marcos a rating of 1 on a scale with 10 as the highest. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Duterte accuses Marcos of being petty when he said he felt Duterte deceived her into thinking they were friends when they teamed up for the 2022 election. Nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? She also says she resents that Marcos didn't fulfill his promise to let her use the presidential helicopter to go home to Davao City every day. Duterte and Marcos campaigned as the Unity Team, with Unity as their singular platform. Okay, wala dito mga clear. Wait lang, ha? Wait lang po. Wait. Tanggalin natin. So, tignan natin to. Nandito ba yan? Tignan lang, ha? Diba, meron siya sinabi, siya yung presidente doon sa hell, eh. Diba yun? Ayan yan. Sa ating mga pagtitipid, saan natin na maluwalhating kapayapaan? Teka lang, ha? Wala dito, ha? Nasaan na ba yun? Ito pala, tignan. Dinescribe lang pala ng impact. Impact leadership. President of Hell, Sara emphasizes honoring saints and loved ones for Undas. Ay, ito, di ba? Kasi siya yung nagsabi na siya yung president ng Hell, eh. Okay, ito, ha? Ayan, o. Oops, hindi na. Sara Duterte. Wait, hanapin ako. May hanapin ako kung nasaan na yan. Ha? Hindi ko makita. Teka lang. And anyway, siguro natatandaan nyo yung mga clip. Sinabi niya, pag pupunta siya sa impyerno, magiging presidente siya doon, di ba? Hindi ko na makita, eh. Ito. Yan. Yan. Ito. Oh. Okay, pakita natin to. Para ano. So, dadaan sa impyerno. Naku, maraming mga ano doon, di ba? Oh. So, nasaan ka na? Saan na yan? Ito. So, I don't regret running for vice president. Just imagine if I was still mayor and they were chasing me now. Isn't it very, very easy for them to suspend me?
It's so easy for them to charge me. It's so easy for them to remove me from my position as mayor now. They cannot just remove me. They can drag me to hell when they get there. When they get there, I am still the president of hell. Oh, di ba? So, president siya ng hell. Kaya, nako, paano yan? Hanilet, nandun pa rin pala si VP Sara. Well, anyway, mga ka-clear, no? Yan lang tayo. At sabi ko, magpe-prepare tayo maya-maya for the guesting kay Christian Esguerra. So, nakita nyo na. Ano yung mga sinasabi dito ni Hanilet na ibang-iba. So, tingin natin, feel ko lang, mga ka-clear, mukhang hindi niya kilala si dating Pangulong Duterte. Kasi una sinabi niya, hindi daw tarantado. Samantalang inamin niya, di ba? Kung ano-ano mga ginawa niya. Di ba? Daming tungkol sa ginawang pag-abuse sa kanyang yaya or kasambahay. Sabi na niya yan, inamin. Pumatay ng 3. Sabi doon sa BBC News. Diba? Naghulog sa helicopter. Nag-utos pumatay. Tapos hindi corrupt. Sinabi niya, corrupt siya. Diba? Kaya nagtanong siya kay Lord. Ang problema, sinong Lord ang tinatawag ni Hanilet? Kung yung kapartner niya mismo ay hindi naniniwala sa Diyos. Minumura pa. Diba? Tapos sabi niya, tagtawag siya kay Lord, bakit ganito? Pero, nag-curse naman siya. At sumpa. Nagbigay ng sumpa sa mga taong gumawa at nag-deliver at nag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Mga kakristyano bang gawain yun? Ang masaklap, sabi ni Amante Yugaw, po, ay kaninong Lord po ba yung binabanggit niya? Ang Diyos Ama po ba o ang Diyos Anak na kasi pareho niya itong nilait? Diba? Pati si Pope. Rina Correa. Diba? Gina Casabar. Okay, record sa P. Diba? Yun. Oh, paano na? Dian Mutiara, Chona Baluyot, Miyu. Diba? Bulag din niya sa katotohanan na common law wife na yan eh. Sabi ni Maya Torrealba. Mukhang hindi niya nga kilala yung kanyang asawa. Yung kanyang partner pala. Diba? Ako si Duday. Thank you ako si Duday. Salamat sa'yo. Pinakita lang natin na parang kabaliktaran lahat yung pagkakadescribe niya kay dating Pangulong Duterte sa mga inamin ng kanyang ni dating Pangulong Duterte kung ano mga ginawa niya. Diba, Poras? Edita Jones, hello. Tatay G's, Maylene, Addictus Rex, Angela Gonzaga, of course. Takumi Vencir, at Shiro Kanzaki. Okay? Si Racket. Hindi ko nakita pa si Racket. Hello, Master Pogi. Hello, Master Pogi. Salamat. Ayan. Thank you po sa pagdalaw, ha. Thank you. Ating MIB natin, si Master Pogi. Oo. Sige, si Rokansaki. Sige, okay lang yan. Makinig tayo anong mga tanong maya-maya. Sabi, Christian. Ha? Sabi ng mga aking ka-clear, ng mga ka-clear dito at mga MIBs ko. Be good. Mabait naman po si Christian. Para kaming taga-uste. Pareho kaming taga-uste. Okay, Joey, kaya nasarap din loko-lokohin si Christian. Be good. Mabait po talaga yun. Takumi, yan. Oo, okay. Sino ba? Lonely Islander. Ay, mahina. Ang footage. Sino kanino? Sorry kaninong footage? Frankie MB from UK. Heal the Mall. Edwin Colana. Si Krista sa Inglaterra. Hello. Cheska McCurol. Jasper, Independent Woman 168. Okay. Yung tanong ni Hanilet ngayon, ganun din siguro ang tanong ng mga naging biktima ng EJK. Lord. Bakit naman Lord? Baka nga, parang sila ng tanong. Isa lang ang pagkakaiba, buhay pa si Diggs. Yun na. Diba? Pachuchay, hello. Binabati ka ni Shiro Kanzaki. Lilibet Moller.
Eloids, Cuts Designer. Rosalie Hidario Romuar. Ha? Oo, thank you kay Rosel Hidaria Romuar. Thank you sa pagsuporta dito sa ating channel, at sa ating Facebook account, fan page. Thank you. Nicolas G, yes. Okay. Alberto Betonyo. Ito, Alberto Betonyo. May nagtanong dito kung ano daw ba yung mga ibang programa ni Pangulo. Sabi ko nga, di ba, lagi ko sinasabi, nood po kayo sa PTV4. Marami po dun. Marami po kayo makikita kung saan ang pwede kayong pumunta at maghanap ng trabaho. Nandiyan dyan po, may mga slide na PTV4, sa website din po, at saka sa RTVM. Lahat po dyan, makikita nyo po kung ano nangyari at ano yung mga good news. Hindi po natin lahat masasabi dito yan. Ayan, Alberto. Okay, ako si Duday, Noemi Desierdo Cato. Thank you so much. And A Lonely TV. Thank you so much sa inyo, mga stars. China ba yan? Sabi niya, China ba yan? Sabi ni Jairus Eri Jasmine. Nandito si Poras, Eleanor Makabugaw. Ganon, Takumi, Maylin, relax. Zella 1, Titanic, Edina Jones, ayan. At Tony Sanilet, yan ang sabi niya kay si Digong. Pero paano naman yung mga nabikti naman Tokhang? Yeah, tama. Gerardo, ayan, si Gerardo Jumagdaw Mustasisa. Kat Balogan. Yun. Boss B, Joy Obra, Piwi. France 6 from Santa Rosa, Laguna. Okay, sabi ni Zoe Blanca Flor, I hate corruption, I hate drugs, pero utang ng Pilipinas, tama, ang laki, kaya lumaki ngayon, dahil kinuha natin lahat yung utang na dinala ni na kinuha ni Pangulong Duterte. Diba? Laki po ng utang. Okay, at ubos na naman ang perang iniwan ni Pinoy. Yun. Smiling Grapes, Omnioji, Andrea Gale. Andrea Gale, kasasabi ko lang kung saan mo makikita ang accomplishments ni PBBM. PTV4, RTVM, makinig ka at manood ka lagi araw-araw ng press briefing. May good news po doon. Para po kayo ay maliwanagan. Thank you sa suporta dito sa ating channel, Andrea Gil. Thank you so much. Digna Panganiban, go, Tarikre, thank you. Arnel Ponce, lahat ng humamak sa Diyos na karma, gaya ng may-ari ng Titanic, John Lennon, yung Bee Gees at iba pa, na karma sila. Okay. So, mga kaklir, paano? Kita-kita tayo, Joy J. Menezes, Vivian, from Las Vegas. Vivian, 725. Okay, so, watching from San Pedro, Joseph Lloyd, Dominguez, Dolly Babes, Castro, Helconida, Miranda, Pilemna Sagid. Yan, 9 p.m. po kay Christian Sierra, okay? Emerita Takahashi from Japan, dual citizen si Kitty. Bakit galit si Diggs sa Amerika? Why? Diba? Tapos mag-avail pala sila para sa kanyang anak. Josh Kyle Edip. Okay, sige. Janet Punzalan, Gary de la Cruz, ng bagong Pilipinas Now Radio. Okay. Thank you po, Sir Gary de la Cruz. Okay. Dina Montañez. Okay, thank you present siya. Karen Yasan and Predes Lagonoy. Okay, tika lang, basa tayo. Melinda Tumbagahan. Angela Gonzaga, maganda yan si Hanilet noong bago sila nagsama ni Duterte. Personal nurse yan ni Duterte. Okay, so mga clear, see you in a while. Kay Christian Esguerra. Thank you. Salamat po sa aking MIBs mga clear. Thank you so much. Bye.